What's up mga kalingap? Isang mapagpalang araw na muli sa atin lahat. So for today's vlog, eto alamin natin ano ba nangyari dito sa isang beneficiary ni Kalingap Edu. At so bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs, at supportahan po natin Kalingap Edu. At ang inyong lingkod, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So eto, panoorin po natin ang video na ito. Makinig ka rin kahit paano kasi mahirap na. At ito yung pinakamalala kong tao. oo, malay natin baka hindi lang ganyan ang susunod na mangyari pag nag-accident ka sa susunod, no? Saka kung ano man yung mga barkadang yan, kung alam natin walang magandang idudulot, piliin natin yung taong mga makakatulong sa atin. Diyan naman sila Jeneline, sila Early. Maganda namang impluwensya sila kahit paano, mabubuting sila estudyante. So sama-samahan na lang natin yung mga taong mas magiging sa atin, makaka-guide sa atin sa magandang Sila pa kayo nagsasabi sa akin na i-push mo yung pangarap sa buhay mo kasi ikaw yung naasahan ng family mo eh. Ikaw yung isang nag-aaral. Saka bata pa kayo, no? At hindi pa yan yung pinaka talaga hard part. Madami pang pagdadaan. Marami pa. Parang wala pa sa kalahatian. Wala pa to. Di ka pa nagsisimula eh. Kayo, para pa lang kayo naglalaro nito. Ag-aaral pa lang yan eh. Wala pa kayo sa time na maghahanap kayo ng pera para sa pamilya. Pag pag na-experience nyo yun, sigurado, baka sabihin nyo, grabe pa lang sakripisyo ng magulang ko para sa akin. Sana hindi ko sinayang. Baka ganun ma-experience nyo kasi ranas ko yan. So sana pagbutihin natin ngayon pa lang kasi hindi natin alam kung hanggang kailan sila susuporta, yung magulang natin, hanggang kailan sila andyan para tulungan tayo at alalayan. At ganoon na rin sa mga tumutulong sa atin, no? So sana itong mga ginagawa namin ito ay wag niyong baliwalain. At wag niyong i-let down yung mga taong nagga-guide sa tumutulong, yan, para sa ikabubuti ninyo. Kagik, naiiyak ako kuya. Dahil nahihiya lang ako. Bakit? Siyempre. Lagi, first time ko kayo mag-iyak na naman dito. Siyempre po nahiya baga ako kasi ganito nangyari baga. Dahil siyempre, sa ilang linggo na di mo na-update kung ano nangyari sa akin. Ganyan. Tapos sobrang nahihiya talaga as in. Ay, di ko na yan lalas ko yun nahihiya. Malakas mula tayo. Sige lang, okay lang yan. Hindi naman sinabing hindi ka umiiyak. Hindi ka malakas. Sabi nga ng mga fans ko na, ay, malakas na Tinay. Hindi naman porket umiiyak ka, mahina ka. Minsan mas malakas yung taong kaya maglabas ng emosyon at iparamdam yung kanya talaga nararamdaman. Yun yung pinaka... Pag umiiyak ka baga na nailalabas mo lahat. Oo, nare-release mo yung hirap. Mas napapagaan yung yung pakiramdam mo. Mahirap yun gawin. Kuya talaga, pag nag-iyak ka na, parang nagaan yung pakiramdam mo. Pag nakakaiyak ka talaga. So kung may gusto kong sabihin, pwede mo naman sabihin sa akin kahit ngayon na. Sabi ko yung pag may problema ako, hindi ako masasabi talaga. Mahirap din yun. Kasama ko din. Ate, nahiya din po ako magsabi sa kanila. So yun po makasuka mga kalingap. Grabe no, nakagulat kasi ito palang si Tinay ay na-aksidente. So mahirap po talaga kapag nagmumotor, kunting ingat at saka mas maganda iwas na lang, no? Kasi alam naman natin, delikado po talaga ang magmotor, lalo na kung wala kang helmet. Naku, grabe, nakakatakot, no? Especially kapag ganyan na mga motor na hindi mo alam, kagaya niyan, gabi pala nangyari yun mga kalingap. So hindi daw nila napansin na malalim pala yung sa dinaanan nila. So natumba silang dalawa nung kasama niya, kasi umangkas siya. So napakadelikado po no mga kalingap, kaya ingat-ingat, especially sa mga ganyan, dapat naka-helmet talaga. So iwasan na lang na pangalawang aksidente na pala niya yun. Grabe, no? So, dapat talaga mag-iingat kasi alam natin ang pagmumotor ay talagang napakadelikado, no, mga kalingap. So, yung nangyari sa kanya, yung mukha niya ay nagkaroon ng sugat, tapos yung sa ulo niya po is buti na lang daw at dumugo. So, delikado, no?
Eh, paano kung hindi dumugo? Baka mamaya namuo yung dugo. Naku, ingat-ingat na lang. Kaya nga sabi nga ni Kalingap Edo, meron siyang advice dito kay Tinay na sana mag-ingatan niya yung sarili niya, no? Kapag ganyan na pangalawang beses na, ay nako, huwag ka nang sumakay ng motor. Mag-tricycle ka na lang. Diba? Sobrang nakakatakot po, no? Especially sa motor, alam natin marami tayong nakikita ng mga ganyan na aksidente na talagang yung ulo yung nababago kasi nga yung impact, mabilis yung takbo, yun talaga yung tumatama yung ulo, especially yung mga walang helmet. Kaya ingat-ingat yung mga nagmumotor, no, mga kalingap. So iwasan na lang natin, at saka yung advice ni Kalingap Edo dyan, mga kalingap, ay napakaganda. Kasi sabi niya, yung mga kaibigan na sinasamahan niya, dapat piliin niya kung sino yung mga kaibigan na kanyang nakasama. Okay lang daw kung yung nakakasama niya, yung mga kasama niya sa apartment na alam naman na hindi naman sila bad influence, nagiging Bisaya tuloy tayo, day. So hindi magandang influence, no, mga kalingap. So ingat-ingat na lang yun. Sana wag nang maulit yan. Naiyak siya kasi nahihiya daw siya, no. So sa susunod, wag na niya ulitin, no, mga kalingap. Yung kay Kalingap Edo is advice lang para sa kanya din naman yun. Especially nag-aaral siya. Kung meron siya mga gustong gawin, siguro pag-isipan niya muna maigi. Tapos sabi nga ni Kalingap Edo, mag-aral kang mabuti. Kapag nakagraduate ka na, ay pwede mo nang gawin kung ano yung gusto mong gawin. Especially kapag mayroon ka ng trabaho, no, mga kalingap. Yun po, no, mga kasukay, mga kalingap. May advice na lang natin kay Tinay, no. Tama yung advice ni Kalingap Edo na piliin natin yung magiging kaibigan natin, nasasamahan natin. Kasi alam natin, nag-aaral pa naman tayo, no? Iwasan na lang siguro yung magbarkada or sumama kung kani-kanino, no? Mas maganda, i-focus na lang yung goal mo na makapagtapos ng pag-aaral. Saka na yung mga barka-barkada na yan. Kasi kapag nakagraduate ka naman, pwede mo namang gawin kung anong gusto mong gawin, no? Pero sa ngayon, mas maganda mag-aral ng maigi, no? Yun na yung makakatulong sa iyo para maibangon mo yung pamilya mo. Siyempre yung mama ni Tinay, nag-alala din sa kanya doon sa nangyari, di ba? So ingatan niya yung sarili niya, no? Mas maganda mag-ingat at iwas muna sa pagsama-sama kung kani-kanino para yung disgrasya ba ay maiwasan. Kasi second time na nangyari, so madala na tayo, no? Kasi yung pag naulit pa yan, ako, mahirap na po, mga kalingap. So yun lang, anuhin natin yung mga blessing na natatanggap natin, pag-ingatan natin, at saka yung mga tumutulong sa pag-aaral niya, yung mga sponsor na tumutulong, sundin natin kung ano yung mga advice nila, no? Especially yung advice ni Kalingap Edo ay napakaganda po at makakatulong din sa kanya, no? Especially yung sitwasyon niya ngayon, yung pag-aaral niya ay pagigihin niya. So ayan po, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa aking YouTube channel, Gandang Emmy, at suportahan po natin lahat ng mga Kalingap partners, Kalingap reactors, at ang lahat ng mga charity vlogger, no? Support po natin. So ayan, maraming salamat po at hanggang dito na lamang po muna. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!